Network Entertainment. So dapat yung pupuntahan naming site ay kung hindi man daanan ng mata talaga, makahagip ng mata ng sentro ng bagyo. Kasi nandun yung maximum wind speeds na mame-measure namin. And nandun lahat present dun lahat ng hazards. Nandun lahat. Ang kanyang initial na landfall area ay sa Baler talaga na Aurora. Baler, Aurora. And southern pa nga ng Baler eh. Pero nung nandun na kami, hours before yung landfall niya, nag-northwest yung direction niya. So, dun siya sa sunod na town nag-landfall from Baler. Pero ganun pa man, hagip pa din kami ng mata niya kasi ang laki ng mata ni Uwan eh. Ang laki niyang size eh. So, nahagip pa din kami talaga nung eye wall niya. So, okay lang. No? Kasi malapit lang eh. Maliit lang yung error from the location. Pero kung sabihin natin na sa Isabela tumama, medyo ano na yun, masasabi namin na hindi namin talaga nagawa yung mission namin. Pero makakapag-measure pa rin naman kami kahit papaano. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is a weather specialist at Pag-asa. He graduated BS Physics from the Polytechnic University of the Philippines and MS Atmospheric Science from Ateneo de Manila University. He has a wide range of experience in meteorology, cloud physics, and precipitation research. He is also skilled in radar-based precipitation estimation, raindrop size analysis, and severe weather modeling.
So without further ado, let's all welcome Mr. Marco Polo Ibanez. Thank you po sa pag-welcome ulit dito sa podcast. Welcome ulit sa sa podcast, Marco. So bago pala tayo magsimula, no, kung nag-enjoy kayo dito sa podcast at gusto niyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. Makikita niyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. Paki-rate na rin kami ng 5 stars para mas madami pa tayong maabot na audience. So, ayun. Ang topic natin today, actually wala tayong paper na pag-uusapan. Special episode ito. Pag-uusapan natin ay yung Pag-asa Storm Chasers. So, ang experience ni na Marco sa nangyari recently na Super Typhoon Uwan. And ayun, as mentioned, second time na ito dito ni Marco. Yung unang feature niya ay episode 59 noong March. Ang pinag-usapan namin doon, actually hindi ako pala yung host. Ang pinag-usapan doon ay kung gaano kalaki ang patak ng ulan. So please check it out. So ayun, siguro bago natin pag-usapan yung naging experience ni Marcos sa Super Typhoon Uwan, siguro bigyan mo lang kami ng recap tungkol saan ba yung yung research na pinag-usapan niyo doon sa episode 59. Okay. So yung more on yun sa cloud physics. So kasi yung linya ng research talaga na ginawa ko noon is more on application siya sa radar. So gumagamit kami or ako nung instrument na tinatawag na dysdrometer na nagsusukat ng raindrop sizes tsaka fall velocity. And from there, yung information na nakukuha doon ay nagagamit siya para mas mapaganda yung pag-estimate ng rainfall amount ng mga weather radars. Tapos, isa sa mga naging interesting na findings nung papel is nagbabago yung sizes ng drop sizes. Dito sa Metro Manila lang naman yung naging domain ng study. Pero nagbabago siya kada season. So, kapag amihan season tulad ngayon na October hanggang February, kalimitan mas maliliit yung raindrop sizes. Tapos kapag habagat naman, southwest monsoon and also yung transition period na from the dry season papuntang maulan, yung madalas yung mga thunderstorms kapag hapon, mas malalaki yung drop sizes. So, meron yung implication ngayon sa pag-forecast and yung paggamit natin ng radar estimates ng ulan. So, yun yung parang pinakakabuuan ng papel. Siguro magpa-follow up question lang din ako related dyan sa naging topic mo. May implications ba siya sa geohazards? Like for example, yung mga landslides, flooding. Kasi I'm imagining, pag malaki yung raindrop size mo, tapos papatak yun, syempre parang madami din yung volume ng tubig na mapupunta sa lupa. May ba yun? May implications ba siya sa ganun or wala naman? Yes. Meron, may implication siya. Actually, nitong taon, nakapag-publish kami ng paper regarding dyan. So, na-publish namin siya sa, bang journal to? Geohazards na paper. Okay. So, gamit ulit yung information ng raindrop size distribution, nag-derive kami ng kinetic energy rainfall intensity relationship. So, sa relationship na yun, pinapakita nun yung impact ng drop sizes or ng patak ng ulan sa lupa and paano siya pwedeng gamitin sa landslide models. So, based dun sa statistics na nakuha namin dun sa study na yun, mas delikado yung mga pag-uulan na kahit hindi ganun kalakasan pero matagal yung duration. Kasi meron ng factor yung saturation ng lupa. Compared dun sa mga pag-ulan na short-lived lang na intense, mas nakakapag-induce ng landslide yung mahahabang duration na pag-ulan kahit na may hina lang or maliliit yung patak. So, hindi directly na pag malalaki yung patak, mas anay sa landslide.
Nasa duration siya. Nasa duration. Okay. Kasi ini-imagine ko din na ano for example, paano ko ba siya parang i-visualize? Basta pag tuloy-tuloy, kahit maliliit yung patak mo, kung mas mahaba yung duration niya, kaya niyang tapatan din yung dami ng malalaking patak pero short duration. Tapos eventually, parang mag-overtake siya. Parang ganun. Oo, tama yun. Interesting. Parang ganun. Ayun. So, ngayon naman siguro for anyone interested dun sa episode 59, ililink ko lang yung paper dun dyan sa description. And ayun, kung gusto nyo rin basahin yung paper na sinabi ni Marco na bagong study nila, ililink ko din. And kung gusto nyo, pag-usapan namin yun sa separate episode, comment lang kayo. Ayun. Pwede. Oo. Tapos, ayun. Ngayon naman siguro pag-usapan naman natin yung naging experience niya dito sa Super Typhoon 1. So, previously, nung nag-guest ka dito sa podcast, I think March yata yun, graduate fellow ka at that time. Tapos ngayon, weather specialist ka na sa Pag-asa. So, can you share din sa audience natin, ano ba ang ginagawa ng isang weather specialist sa Pag-asa? Ayun. So, ayun, tama nga, no? Nung graduate fellow ako ng DOST SEI, and then nung nagkaroon na ng position for weather specialist, in-applyan ko siya. So, yung weather specialist kasi, it's a generic title sa Pag-asa. So, pero pwede kang ma-assign sa iba't ibang division. So, pwede kang weather specialist pero more on forecasting ang ginagawa mo. So, sa weather forecasting division ka. Ako, weather specialist ako pero ako ay assigned sa research and development sa Pag-asa. Specifically, ako ay nasa ngayon? Nasa calibration laboratory ng Pag-asa. So, instruments calibration ngayon yung ginagawa ko. Kinakalibrate namin yung iba't ibang meteorological sensors na ini-install ng Pag-asa sa mga stasyon, and even yung mga private companies na meron silang mga instruments tulad ng digital barometer, yung mga thermohygrometer. So marami nagpapakalibrate sa amin, hindi lang si Pag-asa. So ayun, as a weather specialist sa research division, part din ako ng iba't ibang research project na meron si Pag-asa. So meron ding rin ako, part ako ng isang research project about sa radar. Meron ding part din ako sa isang research na tungkol sa monsoon. Yun. So kapag weather specialist ka sa Pag-asa, depende kung saan ka ma-assign na division. Pero syempre kung may preferred ka, na-applyan mo yung division, dun ka na. Ako kasi mas preferred ko yung research talaga, not on the operational side, kasi feeling ko mas mahirap yun. Kapag weather specialist, dapat marunong kayo lahat mag-forecast ng weather or hindi naman? Hindi naman to the point na marunong, siguro may background. Kasi yung weather specialist na position, isa sa mga qualification niya is dapat either meron kang masters in atmospheric science or in meteorology, or meron kang meteorological training course na ino-offer ni Pag-asa. So si Pag-asa ay isa siyang regional training center ng World Meteorological Organization. So accredited siyang mag-train ng mga meteorologist. So kung ikaw, kunyari, graduate ka ng engineering, pero ang interest mo ay nasa weather science, pwede kang mag-training for 1 year nung tinatawag na meteorological training course. And after that, qualified ka ng maging weather specialist. Ay, dyan pala, Ganun siya. curious ako sa training na yan. So, hindi siya parang full-fledged na degree na bachelor's or something, di ba? Parang training course siya. Tapos, hindi. May certificate lang, may certificate sa dulo. Oo. Parang para kang nag-apply din sa university kasi meron ding semester
So talagang mag-aaral kayo and kailangan mong kunyari for example meron ka ng work within Pag-asa. Sabihin natin weather observer ka kasi yun yung mas mababa sa weather specialist weather observer. So gusto mo ma-promote to weather specialist. So ngayon na regular na employee ka as an observer, kailangan mong mag-resign sa post mo for a year kasi tuloy-tuloy talaga yung aral nun. So, meron kayong mga subjects na iti-take na yung talagang necessary subjects na for example, yung inaaral din sa university like dynamic meteorology, synoptic meteorology, mag-aaral din kayo ng modeling and even forecasting. Lahat ng yun ay within a year nyo gagawin. Tapos lahat ng classes So, na ganun yun, siya. dyan sa Pag-asa or pwede siyang online na kahit sino around the Philippines pwedeng mag-enroll sa ganyang course? Yung ginaganap siya within Pag-asa. So, kinakonduct siya sa mismong dito sa central office namin dito. And open siya for all, for the public, pero mas priority ni Pag-asa yung mga nasa field stations na and yung mga nasa loob na ng Pag-asa. So, may mga instances na meron kaming weather observers from other regions na gusto mag-training, aampunin sila ngayon dito sa central office. Dito muna sila mag-stay for a year. So, Ah, ganun ang siya. ta- ang taas pala ng requirements para maging weather specialist ka sa Pag-asa. Hindi sapat yung bachelor's lang, may Oo. additional training pala So, hindi siya dapat. basta-basta. Mm-mm. Kaya yung mga keyboard natin dyan, weather specialist na nagpo-forecast gamit lang nung gamit lang nung mga app. Ewan ko sa inyo. Naku, madaming ganyan. Ang daming ganyan eh. Ngayon naman, 'di ba, naging storm chaser ka during Super Typhoon 1. Matagal na bang may mga storm Mm. chasers sa Pag-asa or bago lang ito na Bago lang ito na endeavor or something? Matagal na siya. Matagal na siya actually. Matagal na siya. Hindi lang talaga siya nami-media or nabibigyang pansin ng media. Ngayon na lang talaga. Pero actually, nag-start siya, I think 1980s pa. May history yan eh. May mga sinaunang storm chasers talaga ang Pag-asa. Pero hindi pa storm chasers yung branding. Meron silang tinatawag na stride team. Yun, parang ganon. So parang nakalimutan ko basta mahaba siyang acronym na pero ang essence niya ay magpapadala sila sa field to conduct in situ measurements during bumabagyo and post-event evaluation after na ng bagyo para tignan yung extent ng damage. Yun talaga yung original na design nung Stride team na tawag nila. And then early 2000, doon na nagkaroon ng rebranding na Storm Chasers. Ganon siya. Matagal na siyang nag-exist sa Pag-asa. Mm-mm. Actually, interested din ako sa ganyan kasi nung bata ako, kasi mahilig ako manood dati sa National Geographic Channel at Discovery Channel. May mga ganong shows na hinahabol nila yung mga tornado, yung mga bagyo, tapos may specialized sila na sasakyan to do Oo. all those measurements. So, very interesting lang din sa akin malaman na may ganyan pala dito sa Pilipinas. Pero hindi siya masyadong na-highlight sa mga tao na may ganong trabaho pala dito. Oo. Actually, maraming instances na nagde-deploy na and yung mga reports talaga na nakakalap from storm chasing, talagang nagagamit siya ng Pag-asa ng mga forecasters na to augment yung naging forecast. Kasi ang nangyayari, syempre nag-raise tayo ng signal warning sa isang lugar. Dapat kung nagma-match ba yung naging warning ni Pag-asa dun sa actual na na-experience on the ground. So matagal na siyang ginagawa ni Pag-asa to improve pa yung forecasting capabilities. Paano ka naman na-assign na ito yung gagawin mo dun sa uwan? Yes, kasi yun. Yung head namin, yung team leader ng Storm Chaser is actually hepe ko. So, siya yung chief ng section namin. And nagre-recruit talaga sila ng mga panibagong Storm Chasers kasi
Siyempre tumatanda na sila. Gusto na lang ma-continue yung activity na gano'n. So kumbaga yung field deployment namin, nagiging training namin yun. So kung sino lang gustong mag-sign up, pero meron pa ring trainings and qualifications may qualifications doon. So kailangan yun nga una, weather specialist ka muna, and then trained ka sa forecasting, may background ka sa atmospheric science, marunong ka ng first aid. So lahat yun, ginawa muna namin yun bago magbagyuhan season. Bago pumasok yung season ng June hanggang November, December, nagkakaroon kami ng refresher course refresher course on weather forecasting, refresher course on yung sa field instrument na technical na yung pag-i-install, yung pag-maintain ng mga field instrument, paano gamitin, and then yung first aid. So lahat yun, kailangan muna namin pagdaanan training para maging qualified kami na storm chaser. So ako, gusto ko kasi talaga, kaya ako sumama. Nice. Yung ano pala, ano yung requirements ng bagyo para i-chase nyo siya? Kailan bang super typhoon dapat siya or pwedeng ordinaryong bagyo lang? Magandang tanong yan. Kasi, ayun nga, hindi naman all the time makakapag-deploy kami. Kasi may mga limitations. For example, yan nga, yung tao, yung budget, yun yung reality doon. So, nagkaroon kami ng standard operating procedures. Nag-draft kami nitong nakaraang buwan. Talagang, ang tinitignan talaga naming i-chase ay yung mga super typhoon. Yung significant na typhoon na forecasted siya na magkukos ng severe damage talaga. So, for example, may isang bagyo na pumasok na sa Philippine area of responsibility, and then nasa severe tropical storm to typhoon level na siya, and then forecasted pa siyang mag further intensify into super typhoon. Magre-ready na kami nun for possible deployment. Ayun. And then, limited lang kami sa Luzon na area. Yung kayang i-travel by land. Kaya yung mga bagyo sa Visayas, tulad ni Tino, and yung southern portion pa ng Pilipinas, na kailangan ng by plane or sa barko, hindi na namin magawang puntahan yun kasi nga, ang deployment namin is a day before the landfall, the expected landfall. Kasi mahirap mag-travel tapos magbabago yung track. Marami kasing nagbabago eh. Hourly nagbabago yung bagyo eh, kung saan siya pupunta. So nagbabago siya kaya mahirap mag-decide kagad na dito tayo mag-station. Kung sa Visayas pa siya or Mindanao, mahirapan kami ngayon mag-deploy. Mamaya hindi naman doon mag-landfall, hindi talaga doon yung tama nung sentro niya. Sayang yung punta namin, hindi kami makapag-measure. Kaya ang plano namin is mag-train pa ng iba pang storm chaser from those regions para hindi na namin kailangan pumunta doon. May regional offices ba yung yung Pag-asa? So, sorry, hindi ako familiar. Oo. Oo, lahat may regional office kami. Buong Pilipinas. Meron kaming Northern Luzon na regional office na I think ang sentro ay sa Tuguegarao. And then, meron dito sa NCR, yung dito sa Pag-asa, sa central office. Sa Southern Luzon, nasa Legazpi naman, yung regional division namin. Sa Visayas, nasa Mactan. And then sa Mindanao, I think nasa hindi naman Davao eh, pero meron din sa Mindanao. Malaki ang Mindanao eh. So meron kaming mga regional offices doon. Tapos, so meaning every year, hindi every year may hinahabol kayo na bagyo? Or every Yes, year hindi, ba hindi. nagkakaroon ng super typhoon? Ngayon, well, based sa mga pag-aaral ng mga climatologists natin, tulad nila Dr. Joseph Vasconcillo ng DOST Pag-asa, dumadami ang super typhoon na levels dito sa Pilipinas. So, it's related to the changing climate din. So, ewan ko kung magi-expect ba kami ng mas maraming deployment.
Ay, speaking of Sir Tasho pala, naging guest din natin dito previously si Sir Tasho. So for anyone interested, Oo nga. nakalimutan ko yung episode number. Basta hanapin niyo na lang si Sir Tasho Vasconcelio. Yung pinag-usapan naman namin doon kung bakit nagiging maulan na yung Pasko natin, bakit maulan yung mga Burr months. So for anyone interested, please check it out. So ayun. So kanina nabanggit mo na kapag ide-deploy kayo, dapat nandun na kayo sa site a day before. So curious din ako, Oo. can you walk us through ano ba nangyayari sa office nung Pag-asa na the moment na may ma-detect kayo na low pressure area or parang may potential na Mm. maging bagyo or super typhoon, anong nangyayari sa office nyo sa Pag-asa? Ayun, so, 'di ba merong monitoring domain si Pag-asa. So, dati, Philippine Area of Responsibility lang, PAR. Ngayon, in-extend yan ng Pag-asa into the monitoring domain na extend hanggang, hindi ko alam yung specific longitude and latitude, pero na-extend yan para ma-monitor na namin kung meron bang tropical cyclone like vortices na nangyayari. So kaya meron na kami ngayong seasonal to subseasonal na forecast ng bagyo na nakikita na namin yung outlook. 2 weeks from now, masasabi namin kung may mabubuo ba, possible bang may mabuo sa karagatan ng Pasipiko na into a tropical cyclone. So early detection na talaga yung ginagawa ni Pag-asa ngayon if there's something to watch out there, ganon. So kapag ka meron, so immediately, gagamit na kagad tayo ng satellite to see. Kasi ang bagyo, nagsisimula siya sa dagat and mukha lang siyang kumpul ng ulap. And wala pa talaga siyang any sign of circulation, wala pa. So kapag ka low pressure area siya or tropical depression, makikita mo sa satellite na parang isang kumpul lang siya ng ulap. So kapag ka may ganun na, even outside Philippine Area of Responsibility na, magkakaroon na kagad ng internal huddle dun sa operations ng Pag-asa. So kailangan may mga criteria silang ginagamit to see if it's going to develop into a tropical depression or bagyo nga. And then from that internal huddle using numerical modeling, makikita na kung ano yung mga possible track scenarios, and then ano yung potential development niya within 24 to 48 hours. Kung within 48 hours ba, lalakas pa ba siya? Saan na ang track niya? And ano yung mga areas na posibleng maapektuhan? So, ito ay wala pa sa loob ng area of responsibility. Andun pa sa karagatan pa. Ginagawa na yan ng Pag-asa. And then, dito na papasok yung regional centers ni Pag-asa. So, once na ma-identify yung mga possible regions na maapektuhan, nagko-coordinate na kagad dun sa mga regional centers ni Pag-asa for monitoring na. And then, kapag katuluyan na talaga siyang naging bagyo, doon na pumapasok yung mga tropical cyclone forecaster ng Pag-asa. So, hindi lahat sa weather division ay may specialization pagdating sa tropical cyclone forecasting. Iba kasi yung weather climate forecasting dun sa actual na fino-forecast mo yung galaw ng bagyo. So merong itong mga tropical cyclone forecasters na to, may mga iba't iba silang techniques na ginagamit using satellite and model products. And then meron silang mga indicators na nag-show ng development, and if check lahat ng indicators nila, pwede na ngayon mag-draft ng initial bulletin si Pag-asa patungkol dun sa weather disturbance na yon. So, sa loob ng bulletin na yon, nakapaloob dun yung information, yung forecast track for the next 3 to 5 days, ano yung forecasted na intensity, kung aabot ba siyang super typhoon. So, yun yung mahalaga dun. And then, rainfall warning potential, gaano kadami yung ulan na dala nitong bagyo, and wind distribution, kung gaano siya kalawak. So, kasama na yun sa initial bulletin. And then, kapag yun ay naaprubahan na ng chief forecaster ng Pag-asa, pagpasok niya ng Philippine Area of Responsibility, papangalanan na siya. Ah, So,
congratulations. Pinoy ka na. Kumbaga, pagpasok mo ng PAR, Pinoy ka na. So, pagpasok ng PAR, doon na ngayon i-evaluate yung tropical cyclone wind signal kung ano ang pinakamataas na pwedeng i-raise and saang mga lugar posibleng mauna. And then, doon na ngayon papasok yung partnership namin sa media para magkaroon ng public advisories na ida-draft. And then, nandun na yung press briefing, social media posts, and then yung mga warnings pang ano. And then, after that, tuloy-tuloy na yung monitoring. 24/7 na yun na monitoring. And magre-release na ng bulletin every 6 hours. And kapag mas papalapit na and alam natin na iba tong bagyo to, matindi yung magiging impact niya, magiging 3 hours yung bulletin if needed. And then, ayun, tuloy-tuloy na yung magiging monitoring nun hanggang sa tumama na siya sa lupa, what are the hazards, hanggang makalagpas na siya ng Pilipinas. So, ganun yung nangyayari within Pag-asa. Paano yung nagiging trabaho nyo niyan? Bali, sa office na kayo natutulog pag may bagyo kasi tuloy-tuloy dapat yung ano nyo, yung monitoring. Yes, oo. Oo. Kahit walang bagyo, lalo na sa operation center, no? Kahit may bagyo o wala, kasi hindi naman talaga natitigil yung updates sa weather. So, shifting yan na may panggabi at may pang-umaga. Pero kapag may bagyo, tulad ng, for example, itong kay Uwan, tsaka kung natatandaan niyo yung bagyo last year na sunod-sunod, yung 2024, yung parade of tropical cyclones, ang ginagawa na ngayon ni Pag-asa, nag-o-augment na kami ng mga tao. Ibig sabihin, kahit wala ka sa operations, dadaling ka sa operations para mag-assist. Kasi ang dami talagang trabaho, ang dami na-overwhelm yung mga forecasters kasi maliban sa paggawa ng official forecast, sila pa yung sumasagot sa mga tawag ng radyo, yung mga tanong ng media, tapos yung mga press briefing, sila lahat. So ang ginagawa ni Pag-asa, kahit kunyari ako, nasa research division ako, i-assign ako ngayon doon. Kailangan mong mag-duty doon. So makikita niyo doon talaga na kulang sa tao. Kulang sa tao ang agency ng Pag-asa, no? Kasi yun nga din. Well, it's a different topic na yung yung budget etc. Pero yun nga, ramdam namin yung kakulangan sa tao kasi madami kaming trabaho. Okay, kung wala lang sanang nasasayang na ano, no, pera ng taong bayan sa, ay nako. alam ko may pag government employee ka, may restrictions ka sa mga masasabi mo na ganito pero ako wala akong affiliation. Pwede kong sabihin kahit anong gusto ko. Kayong mga kurakot kayo, dapat ikulong na kayo, yung mga salot kayo sa lipunan hindi lang Tagal, pera no? yung Wala pa rin ninanakaw nila nakukulong. Oo nga eh. And very frustrating talaga na hindi lang pera yung nawawala. Madaming namamatay na Pilipino dahil sa ginagawa nila. Oo. Tapos ninanakaw din yung future natin. So very frustrating yung ayan. Ayan. Going back dito sa sa science naman. Kanina sinabi mo na yung tinitingnan nyo siya 2 weeks before yung paglandfall. Posible ba yung 3 weeks or maybe a month before paglandfall ng bagyo, makikita nyo na siya, ma-forecast nyo na, or as of now wala pang ganong technology? Well, paano ko ba sasagutin yan? Limitations na talaga kasi siya ng weather forecasting. So, at best, yung tinatawag yung 2 weeks na sinabi ko kanina, yun yung seasonal to sub-seasonal outlook. Ibig sabihin, weekly, pwede ka na magkaroon ng idea. Pero kasi even weather models na talagang yung mga ginagamit din ng ibang bansa, hindi kaya yung monthly outlook na makikita natin kung mabubuong bagyo. Kapag gano'n na yung concern natin, meron din namang product ang Pag-asa dyan, yung tinatawag nating yung climatology na. So, based sa climatology ng mga bagyo, for example, for the month of November, di ba may nilalabas si Pag-asa na 2 hanggang 5 bagyo ang pwedeng pumasok sa Pilipinas at makaapekto. So, yun yung magiging product ni Pag-asa na it's a chance na based sa climatology ng mga bagyo sa Pilipinas,
from all historical data na kapag November, ganito karami yung bagyong pumapasok sa Pilipinas. So possibly, ganun pa rin hanggang ngayon unless nagbago na siya dahil nga nagbabago na ang klima. Pero well, based naman sa mga research din ng mga siyentista natin, hindi naman nadadagdagan o nababawasan yung dami ng bagyo sa Pilipinas. Ang nangyayari, mas lumalakas. Ayun. So, yun yung magiging pangsagot ngayon natin sa mga tao na kung magtatanong sila, possible ba makita namin for the next month ilan yung magiging bagyo? Yes, possible based sa historical data. Ayun. And siguro ngayon gusto ko naman more detailed naman na parang recount naman dun sa nangyari sa uwan. So, 'di ba, a day Mm. before dapat nandun na kayo sa sa tawag nito? dun sa station kung saan man kayo pupunta. Sa site. So, Oo. dun sa site. So, paano nyo yun pinipili kung saan kayo magstay to monitor all these things during the typhoon? Mm. So, ang una naming criteria is dapat doon talaga siya sa landfall area. Kasi yun yung gusto talaga naming ma-measure, no? Kasi kapag doon sa sentro, nadadaanan talaga ng mismong mata ng bagyo, nandun yung maximum wind speeds na ma-measure namin. And nandun lahat present dun lahat ng hazards, nandun lahat. So, yun yung una. So, dapat yung pupuntahan naming site ay kung hindi man daanan ng mata talaga, mahahagip ng mata ng sentro ng bagyo. So una yon, and then pangalawa is coordination with the local government. So kung kami, mai-deploy kami sa field and may local government na magsabi na dito na kayo magstay sa office namin, sa DRRM office namin for example. And syempre, ang priority din namin yung safety namin. No? Kasi marami kaming dalang equipments and all. Syempre yung buhay namin. So, isa sa pinakamahalagang criteria is yung safety namin. Kung meron ba kaming matutuluyan, mapag-i-installan ng mga instruments namin, yun yung nagiging basihan namin. And syempre, we are closely parang communicating with our weather division kasi from time to time nagbabago talaga yung track ng bagyo. So, tulad nung kay Uwan, for example, ang kanyang initial na landfall area ay sa Baler talaga na Aurora, Baler Aurora, and southern pa nga ng Baler eh. Pero nung nandun na kami, hours before yung landfall niya, nag-northwest yung direction niya. So, dun siya sa sunod na town nag-landfall from Baler. Pero ganun pa man, hagip pa din kami ng mata niya kasi ang laki ng mata ni Uwan eh. Ang laki niyang size eh. So, nahagip pa din kami talaga nung eyewall niya. So, okay lang, no? Kasi malapit lang eh. Maliit lang yung error from the location. Pero kung sabihin natin na sa Isabela tumama, medyo ano na yun, masasabi namin na hindi namin talaga nagawa yung mission namin. Pero makakapag-measure pa rin naman kami kahit papaano. Tapos kapag sinabing i-chase nyo siya, susundan nyo rin yung paggalaw ng mata na yon. Parang kung saan siya pupunta nyo yung next na location or nakastay put lang kayo dun sa unan yung station. Nakastay put lang kami. So, lalo na kung sabihin natin kung umaga nangyari yung landfall, possible namin gawin yun. Depende sa magiging discretion ng team leader namin. Pero tulad ngayon, si Uwan, gabi siya talaga nag-landfall. So, mahirap yung susundan namin talaga kung saan pupunta yung mata niya. Pero, the fact na pumunta kami ng Aurora, yun na mismo yung definition na chinase namin siya. So, kahit na nag-stay put lang kami sa isang station, basta dinaanan niya kami, hindi na namin siya hahabulin. Bahala na siya sa buhay. Anong klaseng parameters yung sinusukat nyo at yung mga equipment ba na ginagamit nyo, fixed na siya dun sa sasakyan nyo? Or ano ba, may specialized vehicle kayo dito or wala? Wala kaming specialized vehicle. Maganda lang tignan yung sasakyan.
Wala kaming naka-install na any instrument dun sa vehicle namin. Yung mga dala-dala naming mga instrument ay yung mga traveling standard namin. For example, yung digital barometer for the pressure, ini-install namin siya kahit sa loob ng building. Kasi na-measure niya naman yung yung station pressure and yung mean sea level pressure. So okay lang siya kahit sa loob siya naka-install. And then meron din kami dalang yung mahalaga is yung ultrasonic namin na wind sensor. So yun yung pinakauna naming minamount. Ini-install namin siya. So ang mga consideration nun is dapat syempre kapag in-install namin siya, walang harang. So maganda kung nasa taas siya nung mismong building, kung saan kami naka-post, or kung wala man, dapat at least 10 meters above siya, above the ground. Basta dapat walang obstruction para ma-measure talaga namin. So yun yung pinakamahirap i-install, yung ultrasonic wind sensor kasi meron siyang metal post. Pero syempre, bagyo yung usapan, kailangan namin siyang i-secure. So itatali namin siya kung saan siya pwedeng itali, ibabaon namin siya para talagang maging secure siya. So yun yung ultrasonic na wind sensor. And then meron din kaming dalang automatic saka manual na rain gauge for backup. So meron kaming automatic rain gauge yung nagtitip na para magsukat ng ulan. And hindi kasi natin matatanggal yung mawawala ng power, 'di ba? Minsan mawawalan ng kuryente dun sa site dahil sa lakas ng hangin. So meron kaming backup na manual rain gauge, yung sinusukat ng meter stick, yung level ng tubig. So ginagawa namin yun 6 hourly for backup data sakaling hindi gumana yung namin, yung automatic rain gauge namin. So mas maganda talaga yung imano-mano na para sigurado. So, maliban doon, meron din kaming dalang mga handheld na weather sensors. Yung nakakapag-measure, multi-parameter na yung nami-measure niya, yung environmental conditions, yung pressure, temperature, relative humidity, and then meron na din siyang wind speed. Pero syempre, hindi yung standard kasi hindi siya 10 meters eh. 10 meters kasi yung standard eh. So, may dala kaming handheld just to measure at head level yung na-experience naming bugso ng hangin or yung wind speeds na nararamdaman namin on the ground level. Malaking tulong din siya, yung mga handheld na ganun. Ilang tao yung kailangan to do this operation? So kami, nung nag-deploy kami, 7 kami, kasama na yung drivers. So 2 sasakyan kami, tapos 2 driver, and then kami talaga na nag-operations ay 5. So ideally, talaga dapat 2 teams. Kasi yung isa convoy. Kung mangyari man na mag-iba yung sentro ng bagyo kung saan siya magla-landfall, pwedeng mauna dun yung isa. So ganun yung parang dynamics ng team namin. So ngayon kasi definite na Aurora yung landfall, nag-iba lang talaga ng bayan, nag-north of Baler lang talaga. So nagsama-sama na kami sa isang site. Pero ideally dapat talaga 5 to 7 people yung made-deploy para dito. Kasi even the drivers namin, marunong din sila sa logistics tsaka pagse-set up ng instrument, tumutulong din sila. And then syempre yung team leader namin, sobrang busy niya na talaga kasi kahit yung mga local na mga officer doon, kunyari yung chief ng Disaster Risk Reduction Management ng Aurora, yung mga media, yung ABS, GMA, lahat nandun, siya yung sumasagot ng lahat ng queries habang binabayo kami ng bagyo. So ganun yung nangyayari. So sobrang busy niya na. So kami na nagmo-monitor regularly ng lagay kung ano na yung maximum wind speed, ano na yung lowest pressure. Minomonitor namin siya every 10 minutes, lalo na nung papalapit na yung bagyo. So, siya, very, trabaho. Mahirap. So, kung onti kayo, hindi nyo magagawa. Okay. Tsaka inisip ko din gano'ng kadaming data yung data yung ina-acquire nyo at kailangan siguraduhin nyo na tama yung pag-acquire kasi kung hindi siya masave ng maayos, baliwala lang din pagpunta nyo. Oo.
Kaya marami kaming backup talaga. May dala din kaming generator na nagkarga kami ng generator. So, nagkarga kami ng diesel para sa generator just in case talaga na walang power. Buti na lang, yung pinagstayan namin, meron generator kasi emergency center nila yun eh. So, maganda talaga siyang, ideal siya na site. So, may power pa din kami kahit na nasa gitna na kami ng bagyo. Ayun. Naalala ko nung kasagsagan ng uwan, may mga lumalabas na video na ano, yung mga storm chasers, nandun sila sa yung resort sa Aurora. Tapos pinapasok nung Mm-mm. humahampas yung storm surge. So ginawa Mm. ginawa nyo rin ba 'yon na yung ganong senaryo? Nako, hindi. Lagot kami sa opisina. hindi hindi kami nagbubuwis buhay sa ganun eh kasi hindi naman kami content creator. Hindi kami ano eh, hindi siya practical gawin eh. Oo. Ah, Sila na lang 'yun. I mean, yung resort na nandun sa nag-trending na video, yung kay Jordan Hall ata 'yun. Pinuntahan din namin 'yun nung post-event kasi nag-survey nga kami about dun sa height ng storm surge. So, yung may-ari ng hotel na 'yon, nakwento niya nga na siya yung nag-cater dun sa mga storm chaser na nandun, yung nag-trending yung video. Pinuntahan namin 'yun kasi ano eh, ang taas ng storm surge dun sa ano yan eh, barangay ng Dinadyawan sa Dipakulaw. So, yung pangalan ng resort na yun, yung La Sunshine, isa siya sa pinakamataas na resort doon sa lugar na yun. Pero inabot yung second floor niya ng alon. So, ganun kataas yung storm surge doon sa lugar na yun. sa history ba nung mga storm chasers sa Pag-asa, hindi naman kayo nagkaroon ng parang malalang injury or naging casualty sa ganitong ginagawa nyo? Wala naman. Wala pa naman ako nabalitaan. And as far as I know, wala talagang kahit anong injury or casualty. Sana hindi mangyari. Sa ginawa nyo, ano yung mga re-recall mo na parang kumbaga parang pinaka-intense na ano, ginawa nyo for the sake of doing science? Oo. Siguro yung ano talaga, yung observation habang bumabagyo. Kasi may time na nga na sa sobrang tindi ng hangin, hindi na kinaya ng automatic rain gauge namin. So, hindi na siya nagsusukat ng maayos. So, kailangan na naming i-manual and lumabas doon sa actually, yung manual rain gauge namin, itinali na namin siya doon sa sasakyan ng storm chaser. Nakatali siya doon ng lubid. And then, pinupuntahan na lang namin siya kapag magsusukat. So, nung kasagsagan na ng bagyo, ang ginagawa namin ng partner ko na si Lian, ah, ang ginagawa namin, bumababa kami every 3 hours. No matter what the circumstance sa labas. Kahit malakas yung hangin, nagliliparan na, nagtumbahan yung ibang mga puno and mga poste, lumalabas kami para sukatin yung ulan and also yung wind speeds sa head level. Kasi importante din siyang input sa data kung ano yung nararanasan na-experience ng tao on the ground, 'di ba? So isa 'yun, nakakaba yun kasi ang dilim eh. Wala nang kuryente by that time eh. So meron kaming waterproof na flashlight. Tapos lahat ng tao nandun na sa loob ng center, pati yung mga media. Kasi nagliliparan na yung mga yero. Tapos may mga sanga ng kahoy talaga na naglalaglagan. So isa yon. And then yung pangalawa is yung kasagsagan ng landfall around 9 p.m. Chinek ng isa namin kasamahan yung wind sensor namin na nasa rooftop ng building. Lumuwag na yung mga tali niya. So, kailangan namin siyang i-secure sa kasagsagan ng bagyo. So, kailangan namin higpitan ulit yung tali, ayusin yung orientation. Kasi nagtutwist na siya sa sobrang lakas ng hangin. Yung orientation niya, hindi na sa north. Kasi dapat naka-true north yung orientation niya para tama yung ma-measure namin na wind direction. So, nagbago siya. So, kailangan namin siyang iikot, itali habang hinahampas kami ng hangin tsaka ng ulan. So, yun yung medyo buwis buhay na part na nangyari. Ewan ko kung na-videohan, parang hindi ata. Pero, oo, nangyari siya.
Ito rin yung mga medyo nakakatawa na experience sa mga Pinoy scientists. Yung mga equipment natin na pagkamahal-mahal, yung ginagawa lang tinatali. Walang other safety precautions. Tapos pag nasira, pahirapan naman, pahirapan naman yung pag-repair or pagbili ng Oo. replacement. Itong equipment nyo, magkano yung estimate nyo yung total worth nung equipment na dala-dala nyo in doing this kind of work? Siguro yung pinakamahal kasi yung ultrasonic wind sensor. And then the rest is ano na lang. Siguro yung sa ultrasonic, siguro nasa 100K Ah. yung isang yun. And then yung mga handheld na ano observation namin nasa 6,000 to 10,000 yung mga ganun. Tapos yung iba, yung manual rain gauge, mura lang naman yun eh. Ano lang naman yun eh. Parang cylinder lang yun. Tapos yung mga computer namin, yung mga laptop na dala namin, ayun, siguro more or less, nasa kalahating milyon din yung dala-dala naming equipment. Ganun. Tapos pahirapan mag-replace, dadaan pa sa bidding and kung ano-anong proseso. Ay, nako. Ayun. Hindi ka, oo, napakatagal. So dito sa experience nyo Oo. na to, I'm sure ito ba yung unang storm chasing experience mo or hindi naman? Oo. Unang deployment ko. Unang deployment ko to, as storm chaser. So I'm sure in the future madami ka pang sasalihan ulit na ganitong activities. What would you say yung mga nagawa nyo dito na needs improvement na pwedeng makatulong dun pa sa future storm chasing na gagawin nyo pa? Mm. Ayun, siguro yung sa documentation, no? Yung sa documentation, kailangan pa talagang improve kasi iba yung ano eh, yung naka-capture mo talaga yung moment. Although mahirap siyang gawin, maganda na magkaroon ng ganong klaseng kasi any form of for me kahit picture yan, video yan, data yun eh. May makukuha kang something from that eh. So kahit hindi yung numerical na na-measure ng instrument nyo, even pictures yun. So, improve pa yun, no? Mas improve pa yun. And then um you overall, siguro yung coordination with the local government unit. Kasi isa siya sa mga susi eh, na talagang para mapaganda pa yung observation namin. Kailangan well coordinated kayo dun sa hepe, dun sa mga tao dun sa center, kilala nila kayo kung anong dapat nyong gawin. So, kailangan siguro mas paigtingin pa yung partnership ng pag-asa ng national government with the local government. Yun. So, yun lang. Yun lang din yung ano ko doon. Interested ako dun sa sinabi mo na yung documentation na kahit mga photo or video. Posible ba yung from the video, malalaman mo yung wind speed kung gaano niya kalakas binebend yung isang object? Kasi alam ko pwede ka mag-measure ng velocity dahil sa offset ng mga pixels, di ba? Yung video, gawin mong series of images, tapos measure ka ng offset ng pixels para may velocity ka na makukuha. Posible nyo rin ba yung magawa sa in the Oo, future? posible yun. Posible naming may apply yun na to validate na. Kasi yung mga post-validation nga din namin, for example, yung mga storm surge damages, kapag nagsusurvey kami, naghahanap kami ng high water mark. So yung high water mark, doon mo makikita yung bakas ng tubig dagat kung saan siya nagstay. So makikita mo yung difference ng shade, kunyari hollow blocks yan or kahoy or semento. Makita mo yung shade ng basa tsaka nung tuyo. So, pag napicturean mo yun, katabi ng isang residente na may reference ka na tao, kahit hindi mo siya sukatin ng rangefinder or ng metro, ma-estimate mo yung height kung gaano kataas yung tubig. So, maganda talaga na may picture lagi. Tsaka yun din, yung nabanggit mo yung sa wind speed. So, kaya rin kami nag-pre-evaluation na survey para makita namin yung before and after uwan kung gaano grabe yung ano niya. So, meron doon nakakatawa nga, may instance doon na may isang antena doon sa center na nakatabingi siya. Ang nagtabingi doon si Pipito. Nung kay Uwan, naka-straight na siya kinabukasan. So, Ayos ah. may mga ganong instances na before and after. Oo, may ganon kami mga naabutan doon na mga debris,
May mga bahay dati sa tabing dagat na tinagilid ni Pipito, pinabayaan na lang nung may-ari. Nitong kay Uwan 2025, nakatayo na siya sa tabing dagat. So, may mga ganun. Baka kailangan nyo ng additional na tao sa team na yun yung main task nyo talaga i-document lahat-lahat. Kasi inisip ko, pag kayo nagme-measure lahat ng Yes. meteorological parameters, kayo din magdo-document. Sobra-sobra na yung ginagawa nyo. Yes. So, talagang bugbugan. Totoo yun. Kailangan talaga namin ng additional. Ayun. So, ayun, nakaka-isang oras na rin tayo. So, siguro before we let you go, Marco, ano ulit ang mga maa-advise mo sa mga aspiring researchers or aspiring storm chasers? Ako naisip ko lang kagad ngayon, importante na tayong mga siyentista pumupunta sa field. So, kung nag-aaral tayo ng natural sciences, for example, atmospheric science, and other natural sciences, importante yung pumupunta tayo sa community. Kasi marami talaga tayong matututunan from them. Na instead na, ako kasi first time ko tong deployment. So, 'di ba, I do my research sa desk. So, kaharap ko lang ay computer, iba't ibang journal paper. Pero kapag pumunta ka sa mga community, kung sino talaga nakaranas first hand nung phenomena or event na inaaral mo, marami kang makukuhang insight from them. Na marami kang may isip na research topics to address their question. Sa totoo lang. Marami silang katanungan na bakit nung kunyari itong kay Uwan, bakit nung kay Pipito, super typhoon din naman, bakit mas mataas ang storm surge ito ni Uwan? So, tanong na kagad sa yun bilang researcher, di ba? Tsaka yung pag-communicate din natin, ma-enhance din, ma-develop when we tawag dito, immerse yung sarili natin sa community bilang mga scientista. Mas nagiging naiintindihan nila yung science na ginagawa natin. At the same time, yung mga experiences nila, marami tayong makukuhang kaalaman dun sa mga ganun. So, if you are a scientist or tawag dito, aspiring to be one, maganda na hindi tayo manatili sa desk lang natin, but puntahan natin yung mga communities. Yun lang. Would you recommend na gawin din to ng mga normal na tayo for citizen science or not recommended dahil sa safety concerns? Syempre yung storm chasing, hindi ko mare-recommend na gawin nyo na kayo lang. Syempre, yun nga, nabanggit ko kanina, marami siyang training and experience din yung usapan. For citizen science, siguro, okay na yung survey, pero wag na kayo maghabol ng bagyo na hindi trained. Ayun. And last question, do you have anything to promote? Wala naman. Wala naman. Ayun. Follow nyo guys yung Pag-asa at tuwing may mga bagyo, doon lang kayo makinig. Kay Pag-asa lang kayo makinig. Huwag kayo makinig sa ibang mga vlogger. Yan pala. Oo. Lagi ko din yan sinasabi, for example, pag may lindol or eruption or bagyo, makinig tayo sa mga mandated agencies at other trustworthy institutions, mga academic institutions. Huwag tayo makinig sa mga mga vlogger na magre-record lang ng kung ano-ano tapos naka AI voice pa at AI voice, AI video. So, ayun. So, I guess hanggang dito na lang muna tayo. I hope nag-enjoy kayo sa episode na to at nagkaroon din kayo ng bagong appreciation dito sa ganitong klaseng trabaho, yung storm chasing na ginagawa din ng Pag-asa. At maraming salamat kay Marco sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Thank you din. Salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.